Isang bukas na dialogue, yan ang nais marating ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front at ng MNLF o Moro National Liberation Front. Kaya naman nagkasundo na ang dalawang grupo na bumuo ng isang Bangsamoro Coordinating Forum na magsisilbing tulay para rito. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, ang Organization of Islamic Cooperation ang tumulong na magtatag nito ang BCF o Bangsamoro Coordinating Forum sa pagitan nga ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Ayon sa gobyerno ay dahil sa pagbuo ng BCF ay umaasa sila ng mas matiwasay na pag-usad ng prosesong pangkapayapaan sa MILF. Nagkasundo ang mga kinatawan ng magkabilang kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF na bumuo ng Bangsamoro Coordinating Forum o BCF. Ito ay dahil na rin sa tulong ng Organization of Islamic Cooperation o OIC, grupo ng mga tinatayang aabot sa 60 Muslim states sa buong mundo. Umaasa ang OIC na ang Bangsamoro Coordinating Forum ang magiging tulay ng dalawang grupo sa isa't isa para idaan ang kanilang mga issue tungkol sa peace process. Si MLF Chief Negotiator Mohagir Iqbal ang kumatawan sa MILF, samantalang si Attorney Randolph Parcasio naman sa MNLF. Sabi ni Atty. Parcasio, may basbas ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari ang pakipagpulong nila sa MILF. Wanted ngayon si Miswari dahil sa pamumuno sa Zamboanga Siege noong 1 taon. Inireklamo ni Miswari ang aniye pag-ietsapwera ng gobyerno sa MNLF nang pumirma ito ng peace agreement sa MILF. Bago nagka-meeting ay nagkausap muna kami si Chairman Miswari over the phone tungkol doon sa meeting na yon. At tulad ng dati, he told me to represent the group. Kapwa may pinirma ang kasunduang pangkapayapaan ng MILF at MNLF. Ang MNLF, ang 1976 Tripoli Agreement at 1996 Peace Agreement sa gobyernong Ramos. At ang MILF, ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa Administrasyong Aquino. 2010 pa na pagkasunduan ni Miswari at MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na kailangan ng ganitong mekanismo dahil kailangan naman daw nilang magkaisa at hindi naman magkaiba ang kanilang ipinaglalaban. And this could be a venue where the two fronts could discuss issues concerning their differences. Sabi ni Parcasio, bibigyan nila ng espasyo ang prosesong pangkapayapaan ng MILF sa gobyerno. Ang attitude namin dyan is that hayaan na muna yan kasi hindi pa naman yan tapos. Once we see the outcome after the legislative process, then that's the time na we could engage the MILF to talk about whether or not, number one, it is in consonance with 1996 peace agreement. Umaasa ang gobyerno na makakausad ang matiwasayang peace process sa MILF dahil sa pagbuo ng BCF. Bukas naman daw ang gobyerno sa mga suwestyon ng MNLF kung paano pa ito mapapabuti. You now have a mechanism that is more not just more, that is focused on how do you move this forward. Okay. And that people will have to pay attention to because they signed up to that mechanism. Sa ngayon, dumadaan sa butas ng karayom ang Bangsamoro Basic Law sa Kongreso, pero bukod dito, umuusad naman ang proseso ng decommissioning o hindi na paggamit ng armas ng puwersa ng MILF. Sabi ni Deles bago matapos ang taon, mag-turn over ng malalakas na armas pandigma ang MILF. Crew-served and high-powered. Before the end of the year? Before the end of the year, 75. Pang-atake talaga. Hindi yan pwedeng ma-register under the gun law. It cannot be owned outside of the armed forces. So yan yung mga... Jessica, once every 3 months or isang beses kada 3 buwan, magpupulong itong BCF. Jessica? Tama ba, Joseph, na parang tinugunan din ng gobyerno yung panawagan na wag i-etsapwera ang MNLF?
Because yes, Jessica, and there's no other way around it, no? Doon sa unang bago itong BCF, yung gobyerno natin in September last year, no, September this year, ay open naman sila doon sa pinapanawagan nitong si Chairman Nur Miswari na pagpapatuloy ng tripartite review. Now that we have the BCF, we have a formal, for lack of a better term, formal body, no, na kung saan pwedeng ipasok ng MNLF yung kanilang mga grievances as far as yung pagtingin nila doon sa implementation ng 1996 peace agreement and the 1976 Tripoli agreement sa gobyerno natin. So, ang sinasabi is that at least medyo pwedeng ma-harmonize kung halimbawa may mga differences yung 96 at saka itong pinirmahan ng MILF with the Aquino administration, may avenue to thresh this out, Jessica. Kasi matatandaan ng ilan, no, na si Pangulong Aquino mismo nagsabi na ang MNLF mukhang baka gusto pa nitong harangin itong pagkakaroon ng Bangsamoro Framework Agreement. Now, nabago na yon, wala na yon, etsapuera na yung mga comments na yon kasi may mechanism na. Correct. It seems like that, no? And yung kahit OIC, yung influential na grupo ng mga Muslim states, this is nearly 60 Muslim states sa buong mundo, has already said na it is backing yung peace agreement with the MILF. So very significant step there kasi yung OIC also ay nag-broker, no, noong 1996 peace agreement with MNLF and the government. So if they're backing this up, they have the full support of this. So medyo malaking step yan for the government at least na ma-acknowledge yung ganitong ginagawang prosesong pangkapayapaan with the MILF, Jessica. May pagkakaiba ba? May ano ba yung mga fundamental differences between dito sa Bangsamoro Framework Agreement ngayon at yung dating kasunduan ng gobyerno sa MNLF, Joseph? Okay, if you go by what the MILF thinks of the comprehensive agreement on the Bangsamoro, mas marami silang nakuha, no? Ang nagiging problema kasi ay yung pananaw ng ilang mga sektor before, particularly nitong si Chairman Nur Miswari, na yung proseso with him, no, with the MNLF at saka yung 1996 peace agreement, medyo hindi na kompleto. But of course, the government has a different take on that. So if may mga ganyang kumbaga gusot, ay at least mapaplansya na yan. Remember doon sa Senate, no, ang sinasabi ng Senador Bongbong Marcos, this is no other way. We really have to talk to Chairman Miswari kahit may complication ng kanyang warrant of arrest. Now, OIC back, Bangsamoro Coordinating Forum, this is a formal body between the two. Dito pwedeng gawin yan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.